Nasagsagan noon ang kasikatan ng bandang South Border nang mapabalitang iniwan sila ng bokalista nilang si Brix Ferraris. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan ng pag-alis niya sa grupo? Bakit nga ba pabago-bago ang vocalist ng South Border? Magandang question yan actually, para masagot na rin yan once and for all. Yung kay Brix, iba-ibang cases eh. So he left the group o? For the record, he left the group. Medyo bata-bata pa kami nung time na yun. Yes. As days went by, parang naisip ko rin na, pag hindi ka rin masaya, diba? Ba't mo naman pipilitin nga naman? Marami ang nagsabi noon na sa pag-alis ni Brix sa banda, malalaos ang South Border. Pero maganda naman ang pagtanggap ng publiko sa ipinalit nilang bokalista na si Luke Mijares. Yun nga lang, makalipas ang 4 na taon, iniwan din niya ang grupo. Alright. After Brix, Luke Mijares. Luke Mijares, ganun din naman. So I would say na parang hindi na siguro rin siya masaya no time na yun. Ganun din. Tingin ko naman may mga reasons eh kung bakit nangyayari yun eh. So sabi ko, sige kung anong decision mo. Ganun na rin. Hindi lang isa, kundi 2 bokalista ang pumalit kay Luke, sina Duncan Ramos at Vince Alaras. Binigyan nila ng bagong tunog ang musika ng South Border. Take a little time, baby. See the butterflies. Listen to the birds. They will seem to sing for me and you. Nagdesisyon din silang iwan ang grupo. Dito na nagsimulang magtanong ang publiko, na kanino ba ang problema? Nasa bokalista ba o nasa ibang miyembro ng banda? So medyo ano rin ako, masyado din ako naging stricto din. Right. So tingin ko, na-pressure masyado yung dalawa. Yan. So, kung ano yung standards ko dito sa, alam mo yan, sa Pilipinas, kung sa being a musical director sa grupo, mas nagdoble doon. Right. Pero hindi naman ako naging malupit. Ano lang talaga, yung na-feel lang nila yung ano. So nagkaroon ng parang strain sa grupo, no? Away. Parang, hindi away eh. Parang, kasi yung away, masyado ng, wala nang lugar for away sa, dahil araw-araw pag nag-ensayo ka, meron ng pressure eh. Okay. So di pagkakaintindihan, ganon? Ganito, kung hindi nyo kaya, bumitaw na lang kayo. Oo. Okay? Sige, bitaw na lang ako. Ganon. That's what they did. Ganon. Aha. Gusto ko rin gawin eh, dahil parang ayoko na rin ng stress eh. Right. Kaso lang, kung bibitaw din ako, di parang, di ba, wala na. Bukod sa mga isyong kinakaharap noon ni Jay kaugnay ng kanyang mga kabanda, nasangkot din siya sa iba pang kontrobersya. Gaya ng pagkakademanda niya sa kasong robbery, carnapping at qualified theft. Merong issue o kaso na isinampa sa'yo and to the point na nakulong ka. Can you tell us more about this? Nagkaroon kami ng isang nakilala namin na businessman na naging close ko pa. Nagpa-concert siya sa isang probinsya. May bagyo yata nung time na yun, parang gano'n. Alright. Tapos tinuloy pa rin. So walang tao. Ngayon, siyempre gumastos siguro siya. Akala niya kikita siya. Away sila ng management namin. Ayon kay Jay, ito ang naging dahilan kung bakit siya idinamanda nito para bawian ang kanilang grupo. Anong status ng kaso? Wala na. Naman. It's dismissed. Yes. So, pero hindi kami nag-counter eh, kasi takot ako for my family. What did you do? Nag-surrender ako sa court. Eh, di kulong. And you were really behind bars for how long? 1 month. Sa NBI? Pero dito rin daw naramdaman ni Jay na ang South Border hindi lang pala banda, kundi solid na pamilya. Paano naka-apekto sa pamilya at sa South Border? Yun, first time ko nakita yung mga kabanda ko na talagang umiiyak. Sa hindi nga. O ina-Alaska ka? May mga, hindi sila maka-Alaska dahil nakita nila ako nasa loob ako eh. Yung experience na yon, anong itinuro sa'yo, Jay? How did that affect you as a person? Mas naging grateful ako sa freedom.